for this video. Gawa lang ako ng reaction video dito sa pahayag ni Anthony Taberna Cantonying dito sa kanyang live stream na it seems pabor ata siya doon sa ginawang war on drugs dati ni dating Pangulong Duterte. So despite all of those mga possible na nangyaring extrajudicial killing, pabor pa rin daw siya. It seems, okay? So, ito yung video na yon. So, basically, itong live stream na to, kapag pinanood mo siya is, ang topic niya dito is about the, yun nga, yung war on drugs dati. Yung mga hearing ngayon sa, Quadcom, House of Representative, na nakakatawa yung mga ganyang klase ng hearing, no? Kunyari dito sa ginagawang hearing ngayon ng Quadcom, isang self-confessed na drug lord. Yun yung isa sa mga witness nila ngayon. Okay. So yung mga ganitong klase ng hearing na ginagawa sa Senate and dyan sa House of Representative, in most cases, almost all the time, wala naman silang na-accomplish dyan. Di ba? Puro ngaw-ngawan lang ginagawa ng mga yan Ang pinapurpose kasi ng mga ganyang hearing and pinapakita mo siya sa public kasi dapat yan in aid of legislation. Titignan mo yung mga bagay-bagay na nangyari sa Pilipinas, ano-ano yung mga batas na nakapekto sa mga ganong klase ng mga bagay-bagay. And then eventually, di ba, because of that hearing, ang output dapat yan is ma-improve, di ba, yung mga ganong klase ng batas na meron tayo sa Pilipinas. Pero ang nangyari sa mga hearing dito sa Pilipinas is nagiging siya. Ewan ko, halo-halo, di ba? Kasi yung mga nag-hearing, sila na yung investigator. Iba dyan, hindi naman lawyer, papanggap na lawyer. And then, buod sa pagiging investigator, nagiging na rin sila, hukom, okay? Kung baka karamihan sa mga hearing na yan, sa una pa lang, may objective na sila. And then, ipipiga nila ng ipipiga, okay? Yung takbo ng hearing na yon based sa nilang objective. Pahabain nila ng pahabain yan. And every time na pinapabo mo kasi yan, rin yan exposure mo yan sa sa media sa mainstream media. So yung mga nagbabalak ng matatas na posisyon sa government, normally nandyan din sila. Kaya kung ako, wag na kayong makinig sa mga hearing na yan. Wala namang napapala sa mga ganyan di ba? Saksay lang ng budget yung mga ganyang hearing, okay? So, eto yung live stream na yun and i-fast forward lang natin hanggang sa pumunta siya sa clip kung saan i-discuss niya yung war on drugs. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagat. Yan lagi yung criticism sa ganyang war on drugs Actually, kung nanonood kayo ng mga documentaries, di ba? Ng mga narco state, ang dami dyan Yung mga documentaries ng mga drug lord is, ang hirap talaga nilang huliin. Okay? Kasi, unang-una, mapera sila. Mapera na nga sila, meron ba silang army behind them? And dahil mapera sila, kung saan-saan din sila, nagtatago, tumatalon-talon ng pwede nilang hideout, di ba? From one country to another. Kaya talagang mahirap mahirap makahuli ng mga malalaking tao diyan sa war on drugs. Pero kung magamit ka ng kahit konting common sense mo lang, hindi naman yun yung talagang pinaka-purpose niyan Kumbaga bonus na yun kung makakuha ka ng yung malalaking mga drug lord. Ang pinaka-purpose niyan actually is to inflict fear para magtino yung mga durugista, okay? Yung mga pusher at mga durugista. Yung mga drug lord din, matatakot kasi, business as usual yung mga yan Gagawa yan ng paraan para, makapag-push ng droga, makapagbenta. Pero, yung mga, mga malilit na pusher, mga kapit sa patalim yung mga yan Kumbaga, yan na yung kabuhayan nila. And then, yung mga malilit naman na, drug user, gumagamit din sila ng pinagbabawal na gamot kasi mga addict na sila, okay? Mga bangag, malulung na sa pinagbabawal na gamot. So ang purpose ng war on drug is para yung mga ganong klase ng malilit na pusher and
mga durugista, or yung mga nagbabalak pa lang na maging pusher and magbabalak na maging durugista, matatakot na sila, okay? Huwag na nilang subukan, huwag na nilang pasukin. Kasi nga may ongoing na war on drugs. Kapag pumasok sila dyan, there's a big chance maging casualty sila. Again, ang pinaka-purpose niyan is to inflict fear. To inflict a strong discipline, di ba? Sa mga ganong klase ng tao. In fact, warning naman sila ng warning yan dati eh. Yan nga yung plataforma ni Duterte dati eh. Ba't nyo binoto yung sa war on drugs? Okay? So, technically lang mga nagko-comment lang naman dyan, mostly is, yung siguro mga hindi bumoto sa kanya dati. Okay? Yung mga in the first place, ayaw na sa war on drugs. So, sinabi niya kanina, hindi naman daw perfecto, which is, naman talaga wala namang perfecto eh. Kahit naman mag-launch ka ng war on drugs sa ibang bansa, ganoon din eh. Magkakaroon talaga ng mga casualty. So, dalawang klase kasi nung pwedeng maging casualty dyan eh. Una, kapag pinabayaan mo yan, ang magiging casualty is yung mga normal na citizen, di ba? Magiging casualty sila ng mga durugista, ng mga pusher. Kasi once na naging drug addict ka na, magiging bangag ka talaga eh. Magiging matapang ka eh. Di ka mag-iisip ng tama. Kaya normally, makakagawa sila ng kung ano nung klase ng krimen. Kasi nga, lutang eh. Bangag, hindi nag-isip ng tama. Especially kung addict ka na nga tapos desperate pa sila. Okay? Kapit sa patalim. Yan yung talagang mas tumatapang pa sila. Okay? Kumbaga yan pa yung mas lalong gagawa pa sila ng hindi kanais-nais na gawain. Mga krimen. And then the second casualty na nagawa daw ng war on drugs kasi baka may mga nag-abuse, di ba? Doon nga papasok yung tinatawag nilang extrajudicial killing. Kasi yung ibang napapatay hindi naman daw talaga durugista. Yung iba sumusuko na nga, di ba? Pinapatay pa rin. So dahil hindi naman siya perfecto, kung ako lang personally, kung ako pipili ng casualty, mas ayokong maging casualty ng mga addict. Na fast forward today, wala na eh, di ba? Hindi na naman takot yung mga addict na yan eh. Nagiging magulo na naman yung kapaligiran eh. Naglabasan na naman yung mga addict dati eh. Okay? So, meron daw tayo ngayong war on drugs na bloodless. Pero, naniniwala sa ganun? War on drugs, bloodless. Meron bang matinong addict na, pag nakita mo, susuko na lang? Malamang sa malamang, di ba, manlalaban lagi yung mga yan. Mga yan eh. Mga lutang na yung mga yan eh, mga bangag na eh. Hindi na nag-isip ng tama eh. In most cases, manlalaban lagi yan kapag nakakita sila ng pagkakataon na lumaban. Lalaban at lalaban yan. In fact, nung war on drugs, nagiging casualty din yung mga pulis, di ba? May mga namamatay din dati ng mga pulis kasi nga, mga addict, lumalaban talaga sila. Okay? Kaya ako, di ako naniniwala siya, yung bloodless drug war na yan. Ganding-ding, ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umamin kayo o hindi, mga kababayan, umamin kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yon? Oo, yan na. Sige nga po. Di ba? Yun ay tatanong ko. Opo, yun ay tatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo? Especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko Kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Tumahimik. Opo, kayo po ang magsabi. Kasi, kung po yan ang totoo pong sukatan, kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba? Kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo, ako sasabihin ko sa inyo, ito po obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Surprisingly, may barangay daw siya. Siguro mga ganitong klase ng personality, dapat naka-subdivision na yung mga ganito eh. Opo. So, sasabihin ko ng diretso to. based sa experience niya, tumino daw. Diretso ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko. So, based sa personal experience ni Katon Ying, tumino daw. And it's the same experience na meron ako. Okay? Kaya, gusto ko yung ginawang war on drugs dati. Na fast forward today, wala na. Okay? Naging bloodless drug war na daw na para sa akin kalokohan. So, yung ganitong klase ng topic kasi sa internet, di ba? Pag nagkakaroon ng diskusyon, parang may yan dalawang grupo.
Ay hindi, tatlo pala. So yung isang grupo is yung mga elitista. Pag elitista ka kasi, for sure di mo nararamdaman ng war on drugs eh. Di ba? Bakit? Elitista, di ba? Walang nasa private, yan? Mga nasa private na mga subdivision, mga gwardyadong lugar. Pag lumalabas, di ba? Na private car, hatid sundo lagi. So yung mga itong klase ng grupo, mga out of touch yung mga yun sa war on drugs. Pero despite that, magko-comment-comment pa rin sila. So yung mga yun, wala yung mga puro ngaw-ngaw lang yung mga yun. The second group is yung mga nagpi-feeling elitista lang pero mga lang din, mga nakatira lang din sa mga barabarangay, okay, sa mga public places. Pero siguro dahil iba yung manok nila, 'di ba, sa politics, nagiki-negative comment na rin sila. And then yung pang-third na grupo is yung mga normal lang na tao. Na ganoon din, nakatira sa mga public places, mga barabarangay, pumapasok sa work every day, and kapag papasok siya sa work, di ba, nagko-commute, naglalakad, therefore, every day nakakasalamuha siya or may mga nakakasalubong siyang iba't ibang klase ng tao. So yung ganong klase ng grupo ng society, for sure, pag tinanong mo sila, most of them mag-agree yan sa war on drugs na yan. Yung mga nakatira sa mga barabarangay, kasi eto, personal experience ko lang din to. Kikwento ko lang din. Yung inuuwian ko dati sa Maynila, nung doon pa kami nakatira, yung barangay kung saan ako umuwi dati, grabe, mga visit na mga tambay doon dati. Ang dami nila. Especially pag gabi, ang kukumpulan sila eh. Ang yayabang pa nila dati. And syempre pag gumagabi na, ang hirap maglakad sa mga eskinita kasi nga ginagawang tambayan siya eh. Ginagawang teritoryo ng mga visit na mga tambay na yan eh. Na for sure, some of those mga tambay-tambay na yon mga durugista talaga yun eh. Halata pa lang eh. Tsura pa lang ng mga bugok eh. Alam mo yon, yung parang iba kong tumingin, okay, parang lutang yung mata. Something like that. And mga nanggugulo pa yun kasi pag kunyari, ino-observe ko noon, pag may mga bumibili sa tindahan, syempre, pag bibili ka sa tindahan, may sukli ka eh. Every time may bumibili sa tindahan and ibibigay na yung sukli niya, lalapitan nila, mga visit na to. Uy, akin na yung Akin na yung 5 pesos mo. Mga ganun eh. Tatapang eh. Mga visit na yun eh. Tapos may mga instances din na paggabi, kaon din sila ng mga gangwar, di ba? Wala nang magawa sa buhay, nanggugulo pa, okay? Kaya paggabi talagang wag ka na lang lumabas, okay? Baka maging casualty ka pa ng mga bugok na mga tambay na yan. Ngayon, naupo si Duterte, nilaunch yung war on drugs. And then syempre, nung nilaunch yung war on drugs, laman na yun ng mga bali-balita eh. And after a few months na sobrang laman siya ng mga balita dati, grabe yung nangyari sa namin dati, yung barangay namin, yung mga tambay nun, wala, ubus, bullshit na yan. Ang linis. Yung dating tinatambayan nila, wala na sila doon. Hindi na rin sila pakalat-kalat. Talagang ubos kung ubos. Sobrang tahimik yung nangyari sa barangay namin dati. And dahil tahimik na siya, okay na ulit maglakad-lakad sa mga kapag gabi, sa mga eskinita. Kahit lumabas ka sa gabi, ganun, 10 p.m. onwards na pauwi ka na, okay pa rin maglakad-lakad eh. Kasi naubos sila eh. Tanggal yung yabang ng mga durugista eh. Kung saan nagpunta yung mga bugok na yun eh. So it's either natakot sila, nagbagong buhay, siguro baka nag-uwian sa nilang probinsya, nagtago, or baka yung iba baka naging casualty na ng yun nga war on drugs. Therefore, ang net effect nun, personally para sa akin, yung war on drugs na yan, talagang maganda siya. Isang bagay na nakakalungkot kasi fast forward today, wala na. I think tumapang na ulit yung mga durugista. Pakalat-kalat na ulit sila kaya medyo hindi na ulit okay lumabas-labas tuwing gabi, especially pag lalakad-lakad ka dyan sa mga eskinita tuwing gabi. Baka maging casualty ka ng mga durugista na yan, di ba? Nung bang panahon ninyo, ano ba nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Sagot. Di ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron. Tama kasi doon talaga eh. For every system talagang may mga abuso talaga. Mahirap mag-comment sa mga tao na siguro nadamay sila.
Pero yung sabihin nyo na ano, overall yung war on drugs, hindi talaga siya okay. I think, malaking ano yun, malaking kasinungalingan yun. Meron po. Meron po, marami po. Di ba may mga documented naman yan? Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan? Ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin. Yung barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Tumino. Ultimo yung mga nakawan ng DBA nawala eh. Opo. Opo. Siguro nga, yun ang epekto sa tao ng takot, 'di ba? Natakot Takot, pati yung tama, yan. nawalan po ng lakas ng Siyempre, loob. ngayon, pag ano, ang laman ng headline ngayon ng administration, we are launching bloodless drug war. Sa tingin mo, matatakot mga durugista. Matatakot mga durugista. Uy, bloodless pala. Sige, ano, tuloy lang natin to. Tuloy lang natin pagiging addict. Ayan, bloodless pala ah. Kasi mismo mga addict, kahit puro bangag yung mga yan mga lutang yung pag-iisip, hindi naniniwala yung mga yan sa bloodless drug war Kriminal, ano po, naggumawa ng masama. Lamang, ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao nun. Meron po talaga. Wala tayo narinig nun, kundi nanlaban. Hindi po ba? Nanlaban. Pero, ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po tinatanong eh. Mga kababayan, tinatanong ko kayo. Oo, maraming mga paglabag sa karapatang tao. Oo, meron ding mga taong napahamak dahil po sa war. Kaya nga war on drugs na ito. Yes. Pero kumusta po ba barangay nyo? Well, Diba? yung iba dyan, syempre, di ba, magiging in denial kasi di sila aligned sa siguro sa Duterte faction. Dapat kayong mga bugok, di ba, pag mga itong klase ng usapan, i-set aside nyo muna yung politics nyo and tignan nyo yung talagang benefit nung nilaunch dati na war on drugs. Na in the coming years, pag naging narco state ang Pilipinas, dumami yung durugista for sure. Di ba? Mamimiss nyo yan. Okay? Yung mga mayayabang ngayon na mga mga elitista, wala naman nangyari sa war on drugs. War on drugs na yun eh. Remember, di ba? Kahit sinasabi mo ngayon yan, kahit sabihin mo ng protektado ka ngayon, subdivision, hatid sundo, naka-private car, tandaan mo, gumagalaw ka pa rin sa Pilipinas. Gumagalaw ka pa rin sa isang third world country na pag hindi nakakontrol yung mga durugista na yan, and eventually, di ba, mapadpad ka sa isang lugar na hindi mo kabisado, or kahit hindi ikaw, kasi yung mga anak mo, mag-aaral yan di ba? Once na nag-aaral yung mga anak mo, lumalabo yung mga yan Napapadpad yan kung saan Pag napadpad kayo sa lugar na madaming duruista at pagtripan kayo ng mga adik, dun pa lang ba kayo iiyak? Okay? Aantayin mo ba yung time na ganun? Dapat bang makapagkamit ng hustisya ang mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. Opo. Kaya, sinasabi ko lang dito, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No. Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahon yon? Kasi wala kang magagawa dun di ba? For every system, laging may flaws talaga yan Hindi naman perpekto lahat Laging may mga abuse dyan. Constitution nga natin, di ba? Laging ina-abuse ng ina-abuse. Ginagahasa ng ginagahasa. Therefore, ang daming mga buhaya ngayon dyan sa politics. Despite we have a lot of laws in the Philippines, talagang harap ng butas yung mga buhaya na yan dyan sa sistema natin. Kasi nga, nothing is perfect. Pero personally, mas gusto ko na yung war on drugs versus yung ginagawa yun na bloodless war. Kalokohan. At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng adik sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Dumadami na naman sila. Ayan. Kaya yun kayong naglalabasan na naman. Yung tanong po na yun, mga kababayan. Nakakatawa nga may mga kumakalat ngayon ng mga videos na may mga nagbabatak sa in broad daylight. Visit na yan. Ang tatapang nila ulit ngayon na bumatak. Okay? Wala. Ito, tinatanong ni Smiling Boy, ano ba tinutumbok ng sinasabi mo, Tunying? Wala. Wala akong... Anyways, I think ayun lang. So of course, may mga mag-agree, may mga nagdi-disagree. Ako, wala akong pake sa o anong mga opinion nyo. Basta ako lang, personally, nagustuhan ko siya.
Kasi yung overall net effect niya sa Pilipinas dati nung sinasagawa yan is very positive. Talagang nagkaroon ng disiplina ang madaming lugar sa Pilipinas. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.